Hello po mga kababayan. Welcome back muli sa Simply Talkies Vlog. Ito ulit tayo sa loob muli ng sasakyan at tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga political events, issues or balita sa ating bansa. At ang nakakagulantang po na di na dapat magulat tayo ay yung nai-forward na po sa Senado yung impeachment complaint laban sa inyong VP Sara Pusit Duterte, sa almost 3 months na pag-aantay natin, nai-forward na po sa Senado. Ang nakakagulat lang ay kung kailan nagsara ang session, ang 19th Congress, doon ipinurward, doon nagbotohan ang mga congressman, at nakakuha sila ng more than 1/3 ng mga kinakaukulang boto para ma-forward yan. Wala nang dadaan pa sa debate o plenary sa House of Representatives, automatic na ipinurward kahapon sa Senado. Yun nga lang, sarado po ang Senado sa session, pero sinabi naman ni Senator Chis Escudero, they can do the impeachment trial kasi magkaiba naman ang impeachment trial kaysa sa Senate session, which is true. At mandato po nilang aksyonan yan. Ang tanong, kailan? Papayag ba lahat ng 23 na senador na bumalik sila sa plenary para gawin ang impeachment trial, or i-open na lang pagdating ng 20th Congress? Siguro marami sa inyo ang magsasabing sana sa 20th Congress na lang para hindi po magkaroon ng bias, kasi po sa kasalukuyang yung 23 na senador, majority po dyan ay pro Duterte, na malamang maaabsuelto si Sara Pusit Duterte. Ngayon, nung nai-forward nga po yung impeachment case niya sa Senado, yung mga kapatid po ni Sara Duterte ay nag-warning. Nagbabala na naman sila sa Pangulong Marcos at sa Speaker of the House na si Martin Romualdez. Ganon din po, si Harry Roque ay sumabog na sa galit. May sinabi po siya na hindi maganda sa mga Congress, sa Congresswoman or Congressman. At ganon din po si Panelo, na talagang hindi rin matahimik. Meron din po siyang 2 cents dyan sa impeachment na ipinurward sa Senado. Sabi po nga natin dyan, ang PBBM binigyang babala muli. Harry Roque sumabog na sa galit. Okay? At yun nga po mga kababayan, itong si Paulo Duterte at si Baste Duterte ay may mga maanghang na babala sa ating Pangulo at sa Speaker. Mukhang may pinaplano mo talaga sila dahil nag-iiyakan po, pikon na pikon. Pero bago natin ituloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sumusubaybay, sumusuporta, tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcos. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. Okay, meron po dito mga kababayan, dala-dala ko laptop ko para hindi ko makalimutan yung sinabi ni Paulo o Pulong Duterte nung nga pong na-impeach ang kanyang kapatid. Malamang hindi naman to pumirma doon sa bilang ng 215 signatories na siya pong umagri na dapat i-impeach ang inyong pusit na Vice Presidente. Ang sabi po ni Pulong dito sa balita ng GMA News, VP Sara's impeachment is political persecution. Ay, political naman pala,
Okay, sa'yo political kasi ayaw niyong tignan yung mga ebidensya, yung mga anomalyang ginawa niya bilang pinuno dati ng DepEd at ngayon din kasalukuyang vice presidente ng bansa. Yung mga nilabag niyang batas, yung mga forgery na ginawa niya, ayaw niyong tignan kasi para sa inyo, no, ugali pa rin kayong mga regional, no, yung parang mga angkan-angkan, no? Hindi sila sumusunod sa batas. Ang batas ay nasa dulo ng bolo. Ang batas ay nasa dulo ng loaded gun. Ganun po sila eh. Ayaw nilang matatanong sila kasi sila po, turing nila sa sarili nila, sila ay mga supremo, sila ay mga hari at reyna. Di ba nga? Save the queen. Kasi kung na-save mo ang queen, sila ang makikinabang. So sabi ni Pulong, political persecution. At meron pa rin po siyang tinira na isang mambabatas na ito po ang sinisisi niya na nag-orchestrate na nangalap ng mga signatories. Ang tinutukoy niya po dito ay walang iba kundi si Representative Janet Garin ng Iloilo. Sabi niya, the sinister maneuvering of certain lawmakers led by Iloilo Representative Janet Garin to hastily para daw pabilisin ang pagkolekta ng signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless daw po yung impeachment case is a clear act of political persecution. Baseless daw po yung impeachment case na ipinasa nila Dilima Trillanes, baseless yung pinasa ng mga civic group society nila Castro, at baseless din yung pinasa ng mga grupo ng mga clergy and other civic society group. Baseless yon para sa kanila, para sa inyo, dahil kayo ay mga lawless. Wala kayong rule of law. Kaya nga sabi ko mga kababayan, piling mga hari at reyna, no? At sinisi niya pa ang administrasyon mga kababayan. Pero bago siya nagsalita ng di maganda laban sa administrasyong ito ng Pangulong Marcos at ni Speaker sa House, ay parang hindi daw po natakot o nakaramdam lang ng pagkatakot ang pamunuang Marcos at ang mga congressman dahil sa ginawang rally ng iglesia. Inaangkin po nila ang rally ng iglesia. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi po ito political. Ang sa amin lang ang gusto namin ay kapayapaan at pagkakaisa. Pero ngayon, inaangkin niya, ano, kayo ba nagpondo? Tatanong lang po di ba? Inaari nila. Hindi ba kayo natakot dun sa INC? Meaning yung INC sumusuporta lang kay Sara Duterte? Ganon, ayaw nila ng impeachment? So ibig sabihin dapat matakot ang presidente, ang mga congressman na hindi nila dapat nang gawin yung mandato na kung saan pwedeng silang mag-impeach. They have the power that ginagawa lang nila ang kanilang constitutional mandate. O, di ba? So inaari nyo yung rally ng Iglesia ni Cristo. Ay, hindi naman po maganda yun. Wala namang sinabi ang Iglesia ni Cristo na ito ay para kay Sara Duterte lamang. Hindi po. Yun yung sabi niya, this administration action is trending on a dangerous ground. Talaga naman. Nananakot mga kababayan. If they were unpaced, by the over 1 million rallying supporters of the INC, tingnan nyo, inaari nila, then they are blindly marching toward an ever greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Talagang may binabalak. Di gawin nyo na. Magkudita kayo, magrevolusyon kayo, gawin nyo kung may bilang kayo. Hindi nyo nga mailabas yung sinasabi nyong 32 million, nakikigamit lang kayo sa may rally ng may rally. Tandaan ninyo, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan, hindi political, walang suporta ito sa particular na politiko, kundi ang gusto nila ay kapayapaan at pagkakaisa. O bakit mo inaari, Pulong? O eto pa ang pagbabanta niya sa gobyernong ito. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. Talaga daw. Yun daw mga tao, the Filipino people. Sino ang Filipino people nyo? 300? Wala nga kayong bilang. Oo, ang bilang ninyo hakot. Oo.
if the Marcos administration thinks it can push this sham, no? Yung sham, yung mga hindi daw makatotohanang impeachment without consequence, they are gravely mistaken. O, talagang hindi lang nagwa-warning mga kababayan. Nagbabanta pa sila. Ha? Yan si Pulong, ha? Puro lang naman kayo dakdak eh. Ba't hindi nyo gawin? Diba? O tulad na lang yung sinasabi nyong sasampalin ni Baste si General Torre. Wala naman. O ano yung sinasabi ni Baste na remember the Romanovs and the Mussolini laban kay Pangulong Marcos? Wala naman. O bakit? Mga duwag eh. O di kaya traidor. Diba? Ito pa sabi niya. This is not just about Vice President Duterte. This is about the will of the Filipino people. Hoy, ang will ng Filipino people base sa survey, 41% they want to proceed with the impeachment trial. Bugok! Huwag kang manlin lang, wala kayong bilang. The growing discontent and frustration across the country, nasaan? Kung totoo ito, bakit may 41% na gusto ng impeachment trial laban sa kapatid mo? Kayo-kayo lang yan. Wala kasi kayong makuhang bilang, inutil. Bugok! Ha? And frustration across the country will not be contained by long. Mark my word. Mark my word daw. Tandaan ninyo. This reckless abuse of power will not end in their favor. Yun daw. Yun daw pagmamalabi sa kapangyarihan ng Marcos administration at ni Speaker ay magre-resulta ng hindi pabor sa kanila. Gawin ninyo. Huwag yung puro kadaldal. No, palabasa kayong mga Duterte, no? Feeling ninyo napakataas na ninyo. Feeling ninyo kayo ang batas. Nakita mo, ha? Paano talaga mamahala based on the rule of law, based on the Constitution? Mga bugok! Mga tanga at bobong mga Duterte. Mga namo ninyo, namo. Eto pa, yung kapatid, ha? Ang yabang, puro lang naman daldal ano ang sabi niya? Tingnan ninyo. Yung quote card, sabi, cornered animals become aggressive. Kayo yun! Kayo yung mga animal, kayo yung mga hayok sa kapangyarihan. Dahil na corner na kayo, wala na kayong gagawin kundi magbanta, magwarning, manakot mga kababayan. Sabi nga ni Pulong, it will not favor them. Really? Gawin ninyo. Puro kayo daldal Puro kayo daldal. Ano sabi ng tatay mo? Wala naman pa nagagawang mali ang Marcos. Ibig sabihin, hindi nang babraso ang administrasyong Marcos. Kinokontra nyo tatay nyo? Diba? Mga bugo kasi bakit? Nasaktan kayo, mga kababayan. It hurts, diba? Kaya, tandaan ninyo, dapat magbantay ang National Security Council, magbantay ang AFP at kapulisan sa mga bugok, mga tanga at bobong magkapatid na ito, na mga kupal. Diba? Now, punta tayo kay Harry Roque, naggalit na galit. Galit na galit mga kababayan, no? Ito po sa politiko, anong sabi niya? House of Crocs swimming in cash. Roque Islam Sara Duterte impeachment. Yun po ang kanyang akusasyon. Ang tapang magbigay ng akusasyon pero nasa labas ng bansa. Hindi niya tuwirang sabihin niyang face to face doon sa Kongreso. House of Crocs daw, House of Crocodiles. Ay maraming yan sa Davao. Diba, Roque? Ikaw kaya, isa ka ba sa crocodile? Swimming in cash, ibig sabihin, nabayaran daw di umano yung mga pumirma dyan sa impeachment na 215 sila. Mind you, isa dyan si Sandro Marcos. Diba? Nakita na ng batang Marcos na hindi karapat-dapat maging presidente o maging pinuno ng bansa itong si Pusit. Ayan, galit na galit si Roque. Tinawag niyang mga crocodile na naliligo sa kwarta ang mga congressman. Malaking akusasyon yan, Roque. Wala kang question mark, kundi tuwirang mong inaakusa ang mga bumoto for impeachment na sila ay nasuhulan. Diba, Roque? House of Crocs, swimming in cash. Patunayan mo yan. No? Pero, hindi ka naman uuwi ng Pilipinas dahil wala kang bayad. Namu, Roque, namu.
Eto pa, mga kababayan, yung dati ring presidential spokesperson at legal advisor ni Duterte matanda, si Panelo, ano ang sabi niya? Nagsalita rin po siya. As I have repeatedly stated, the purpose is to destroy and besmirch the reputation of Sara Pusit with the ultimate goal of disqualifying her from the 2028 presidential election, being hindi na siya leading candidate, Panelo. In your dreams. In your dreams, mga kababayan. Wala na, spaghetting pababa ang survey numbers niya. Wala. Umasa kayo. Doon kayo sa kangkungan. Bismarck? Siraan? Sirang-sara na po siya. Sino ang sumira sa pangalan ni Sara Duterte? Kayo! Sino ang sumira sa pangalan niya? Siya mismo. Dahil sa mga inasal niya. Dahil nga hindi niya nakuha ang gusto niya. Diba? Tapos hihingi kayo, sasabihin nyo, mayorya ng Pilipino ay galit na. Wala pa nga kayong minority na bilang eh. Hindi kayo ang minority. Ang minority, yung totoong oposisyon. Yung mga, sila Castro. Mga bayan muna. Makabayan black. Hindi kayong mga Duterte. Wala kayong bilang. Wala na kayong clout. No? Wala na kayong dating dahil sinusuka, binabasura na ang mga Duterte ng taong bayan dahil lumabas ang katarantaduhan ng mag-anak na yan. Mga power hungry, mga pro-China, Manchurian candidate ng China, mga sinungaling at ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.